morning guys. I-update ko sa inyo ngayon guys yung ginawa ko. Naglagay ako ng bakod sa gilid ng boundary. Okay guys. Ayun. Bali guys, dati na itong may lagay na bakod. Ang problema kasi yung mga nag-aano dito sa kabila na to. Guys, syempre meron silang meron silang sakahan. Tapos pag wala nang tanim, ang ginagawa, may mga baka tsaka kalabaw dito. Then sinusuwag yung sinusuwag yung itong itong mga bakod natin. Then pangalawa na lagay natin to guys, dun sa unahan meron na dun guys na bakod. Then dun sa pinakadulo na yun guys. Then ang kasi dun para din yung nangyari dito sa gilid na to. Kaya palit na naman tayo ulit. Then itong to guys, itong sa gilid na to sa may nyog, dadagdagan pa natin. Ayun, bali na siguro mga nasa 200 meters ata at lahat eh. Itong isang line up lang to. Ayun guys. Dito naman kasi guys sa kabila na to, ito din yung sakahan natin, tinataniman natin guys, para sa vegetable and fruit. Ayun guys, then iwas na rin tayo distroso or maka-istorbo sa ibang mga magtatanim guys. Ayun. Then dito, ayun, may linagay akong isang wire, then tatalian ko siya, tsaka dun hanggang yan dun sa unahan. Ayun. Bale, itong sa gilid na tong mga damo na to na mga fully rootstock talaga, hindi ko siya tinatanggal kasi ang kailangan kasi siya guys para kumbaga hindi agad habang maliit pa, hindi agad siya masisira ng mga alaga. Ayun guys, lalagyan natin siya ng wire dito ulit, dito dalawa pa, tapos ito tatalian natin to guys, tatalian natin to ng yung tyro wire. Yun guys, para hindi kumbaga yung foundation niya tsaka yung structure na diretso yung yung buhay ng halaman. Yun guys, hanggang yan dun sa dulo. Kasi guys, yung may-ari dito sa kabila, kumbaga hindi naman talaga totally may-ari sila. Kumbaga sobrang arrogante guys. Itong dito sa part na to, ayun, sanglaan lang sila. Pero ang may kasi sila dito mayroon silang tanim na mais. Ang problema, yung kambing na nakita natin, kumbaga wala sa ngayon yung kambing na gala. Hindi ko lang alam kung kanino yun, ng mga kambing na yun. At ang naanuhan guys ay yung baka namin na maliit, yung baka namin na maliit. Kaya naglagay na ako nito para iwas gulo na rin. Tapos ang problema guys kasi pa si tatay, si tatay na kung pagbigyan daw si tatay gamit yung bolo. Kung para naman sa akin guys, ayun para iwas tayo sa gulo, ayun, pinunta namin guys sa barangay para mapag-usapan tsaka kung ano ba yung bakit siya gumagawa ng ganun guys dito sa kabila na wala naman siyang evidence guys, wala siyang ebidensya. Kami talaga tsaka baka namin hiningi ko siya ng picture kasi yung baka namin sobrang bait guys, tigit sa lahat guys, masunurin siya, hindi siya panay punta sa kabila kasi guys dito yung magulang niya ay nasa dito lang naman, panay ikot. Tapos hindi siya yung yung panay guys, yung pumupunta din sa mga iba-ibang baka, hindi yun talaga. Yung baka namin dito lang yan siya. Tsaka yung mga baka talaga dito, dati naman yung mga baka tsaka kahit yan may tanim, di naman dyan pumupunta kasi yung magulang niya nandito sa baba. Ayaw naman na mahiwalay yun guys. Tsaka kumbaga sobrang lambing nga, kawawa naman yung baka at kawawa naman yung magulang ko na kumbaga yung sinabi sa magulang ko na mas tabaga, kala mo kala mo Diyos, diba? Kala mo siya yung may-ari ng buong mundo. Alam mo yung ganun? Hindi naman
kumaga pinoprotect lang namin yung by opinion namin, by authority namin na yung baka na yun hindi yun pumunta dyan. Kasi kung meron kang nakita na bakang pumunta dyan, kaya pinakita na mo sa amin. Tsaka yung baka nila, ay yung mga kalabaw nila guys, nakadistroso na dito sa amin guys. Ang problema, 2 beses na nakadistroso, inapak-apakan yung ano namin, yung pechay namin. Eh, wala lang, hindi naman namin sila, kumbaga talian lang nila, ganun, normal lang. Sila naman guys, alas patayin na nila magulang ko, parang pangit naman. Sobrang arrogante kasi guys, sobrang arrogante. Kaya ayun, naggawa kami ng ayusin na yun para matapos na rin. Then may peace of mind, boundary by boundary. Huwag siyang mangialam na hindi sa kanya, at huwag din siyang mag-judge agad na hindi naman niya nakikita at wala siyang ebidensya, diba? Yun yung mga tao kasi na makitid ang utak. Ayun, kala mo kung sino. Ayun, puro dada, wala sa wala sa pagtulong sa tao, kundi puro dada, di ba? Kawawa naman ang tao na yun. Ako nalulungkot ako sa mga tao na yun. Bakit? Kasi ginagamit ng demon yung katawan niya, yung kaluluwa niya guys, para maging mayabang, maging arrogante, maging matapobre, at higit sa lahat nagpipiling tatas yung sarili. Hindi naman tayo, wala naman tayong karapatang paritas yung sarili natin, kasi tanging Diyos lamang ang pinakamataas sa ibabaw ng mundo, kasi siya nagmamayari ng lahat, siya ang pinakamayaman sa lahat. Never natin makontrol yung sarili natin na pangunahan ng Diyos. Yun yung reality dito sa ibabaw ng mundo. Okay, tungo sa tao, talo pa yung pinag-aralan, marunong kang gumalang, marunong kang rumispeto, diba? Ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Bakit yung mga magulang, yung ibang magulang nagtataga, kumbaga nagpapakita pa ng pagiging ganung magiging modelo, in a bad habits para sa magiging anak, kaya yung mga anak ganun din, diba? Kumbaga kami papasalamat din kami sa magulang namin, kasi hindi kami para wala sa amin yung ganyang bagay, wala. Dito lang kami sa farm, enjoy my life, enjoy namin. Peace of mind guys, sobrang ganda. Kaya yun, salamat naman ako. Yung baka namin na sobrang kulit, balikis lang dun lang guys. Kumbaga pray na lang natin palagi, pray na lang natin na yun, kasi may pagkakaiba kasi yun, marami. Wag niya sanang culture sa sarili niya, wag niya sanang sa buhay yung mga ganung bagay, kasi alam mo bakit, kung ano yung tinanim yun din ang aanihin, kung ano yung bunga yun din ang ugat, ay kung ano ang puno yan din ang bunga. Ayun yung reality, diba? Yun guys, wag sana siyang antayin na paluin ni Lord. Diba kasi magpalo si Lord? Ako minsan na ako napalo ni Lord. Kaya ganun sa lahat, in Jesus name. Ayun yung mga kambing guys na hindi kasi maaninag ng video ayun yung mga kambing guys. Tapos ang nakakatawa guys yung may-ari nito, kasi ang inaanohan niya na kumakain daw ng mga mais niya ay yung baka namin na maliit. Sabi ko, para sa akin may pagkakaiba yung yung tawag dito, yung paa ng kambing sa paa ng baka. Yun nga guys, ayun, nandun sa unahan yung kambing, ayun, napanihabulan pa. Ayun, kasi iningin ko siya ng evidence, kasi wala siyang hindi naman niya babantayan tong farm, itong taniman niya. Dito kami nasa farm, alam namin kung ano yung nangyayari dito ayun,
meron na kaming ebidensya. Ayun, para mapatunayan na hindi kasalanan ng baka namin, na yung baka namin na pumupunta dyan, hindi yung kambing. Hindi lang namin alam kung kanino yung mga kambing na yan, guys. Ayun, pero bahala na sila mag-usap niyan kasi hindi naman namin alam na sa kanila yung kambing na yun. Baka nga sa kanya yun. Hindi ko alam. Yun na nga, guys. Ayun. Ano talaga, kakainin niyan lahat ng kambing yan. Ayun. Ayun, guys. Ayun. Nagiging arrogante siya dahil kinakain ng mga kambing yung tanim niya. Akala niya ang kumakain ng mga tanim niya ay yung ano namin, yung baka namin na maliit, yung bakang maliit. Ang baka namin ay isa. Yan, ang kambing na yan ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Siyam na kambing, guys, ang nag-aano dyan, naglalakad-lakad. Ayun, kinakain nila lahat. Ayun nga, guys. Ayun, panay lakad-lakad, kinakain lahat, guys. Kitang-kita eh. Ayun nga, guys, kitang-kita yung kung saan area nakakaabot ng kambing na to. Tapos kung hanggang gaano ka-spread out ang nadidestroy ng mga to para kainin. Yun na nga, guys, don't judge the book by its cover, na hindi naman natin alam kung kanino ba at sino ba kung walang ebidensya. Yun na nga, guys. Ayun, guys. Yun na nga, guys, ito yung mga kambing, guys, na yung mga ayun, panitakbuhan sila. Ayun, guys.